How are you today? Kung bago ka lang sa channel ko, I'm Agent Lenny. And please don't forget to subscribe, like, and share this video kung meron po kayong kakilala na gustong malaman kung ano po yung magiging experience nyo inside to go. So this is our second day and full day experience po yung papakita namin from the time nagigising kami and then until na matutulog kami kung ano po bang meron, ano po bang magiging ganap dito inside to go. So, kung makikita nyo po, kami lang po sa room. Ang kinuha po kasi namin is business class for 2. Ayan po, may sarili po kaming lababo. And ang baby namin is tulog po that time. Kami naman po is kakagising lang. Hinihintay po namin na magko-call sila for breakfast. Kasi guys, dito ang breakfast, kailangan 30 minutes before the time. Sasabihin ko na po sa inyo na 6 a.m. usually yung breakfast sa to go. So, dapat before that time, nakapila na kayo kasi ang haba po. Pero kung kayo naman ay nasa mega value to tourist class, iba po yung breakfast nyo or food nyo din. Then, pag kayo po ay nasa business class to suite room, iba din po yung food nyo. Ang food po sa mega value to tourist class is 1 plate lang po yun. So, ang nakikita ko po kasi sa kanila pag dumadaan sila sa amin is 1 rice and 2 ulam. So, doon naman po sa amin, sa business class, pataas po. Papipiliin po kayo ng magiging main course nyo and then may juice pa po. And kung umaga naman, meron silang pa-free coffee. And ayun, may mga ano pa sila, mga fruits. Basta marami po silang siniserve guys, iba-iba. So, yun po ang tip ko sa inyo. Pag kayo po ay mag-go 30 minutes before the time, kailangan nandun na po kayo. So, ang oras po ng breakfast is 6 a.m. And for the lunch naman is 11 a.m. And for the dinner is 6 p.m. As you can see guys, di ba ang haba? Ayan po. Nakapila po sa kabila yung mega to tourist class at sa iba naman po yung pila ng business class. So, pinalabas ko muna yung husband ko and yung baby ko kasi ako na muna yung pipila at that time is 6 a.m. na po. So, maghihintay pa po kami ng turn namin. At papakita ko rin po sa inyo sa loob. Ayan, kung makikita nyo dito. Sa side na to is business class. At overview po din yung beach side dito po is wala po silang overview ng beach. Yun lang naman po pinagkaibahan. Then, yun guys, yung mga food na inaanan nila by order. Dito po sa amin is order mo po talaga. Sa kanila po is ano lang po, yung parang dadaan kayo, parang buffet style po doon. That time, hinihintay na po namin yung magiging order. So, pabalik na kami yan sa room para po maligo naman. Yun po yung mga pwede yung gawin. So, ito po sa baba yung room namin. Dito sa baba, katabi po namin yung mega value. So, ayan. Sige na, go na, go. Kaya maligo na si Tantan. Oo nga, sasama ako. Yung baby ko naman is free lang po siya or may babayaran pa po kayong 500 pesos pagpasok po nagtugo. Pero kung 2 years old up na po yung baby nyo, full na po yung bayad. So, ayan, may sarili po kaming lababo dito sa room namin. At kailangan po talaga na may sarili kaming room, guys, kasi napakakulit ng baby namin. Baka po manguha kasi siya ng gamit sa ibang accommodation. So, buti na lang, ito po talaga yung nakuha namin na kami lang. Kahit anong kulit niya is okay lang. Kasi nga po, hindi nakakaya na kami lang. And then, dito po sa room na to is may TV po. Ayan, at 2 bed. Pero may isang setup pa po ng business class. Meron din pong 2 bed na hindi po siya double deck. So, ayan. Ayan po yung TV namin. So, ang linis naman po ng room namin. Pero, ayun nga, sabi ng iba, before naman po ako nakasakay ng to-go, may mga client na ako nagsabi na may ipis po sa room nila, which is the experience din po namin that time. Mga around 4 po ata yung nakita namin, pero maliliit lang naman po na ipis. I think it's normal sa accommodation ng to-go, kasi more kasi parang kahoy po yung mga gamit nila sa accommodation na to. So, ayan guys, pwede nyo namang i-report sa lobby if ever may makita kayo or mag-request kayo ng mga cleaners kasi may mga naglilinis naman po dito sa to go. So kami hindi na po kami nag-request kasi kaya naman po namin, na-handle naman po namin yung mga ipis. Diba, nag-aayos ako guys para po sa pictorial natin kasi pupunta tayo mamaya dun sa sand deck. Wala naman po kasing magawa, so naisip ko lang, sabi ko sa Mr. ko and si baby ko is mag-ayos sila para sa sand deck pictorial. So, ayan, naisip ko pala guys, parang mainit pa. So, sabi ko, wait na lang namin na maghapon or wala po yung araw para ma-enjoy po namin yung sand deck dito sa Tago. So, ayan, bago yan, papatulugin ko muna tong baby ko para may energy po siya mamaya.
Sabi ko sa kanya, mag-picture kami, di ba? Yan lang yung mga pwede niyong gawin naman sa room na to. O magkulitan kayo kung may baby, or manood kayo ng TV. Kasi guys, kahit nasa gitna kayo ng dagat, meron naman pong signal yung TV nila. Yung phone nyo lang po minsan nawawala yung mga signal. So, pero meron din namang times na magkakaroon ng signal, hahanap lang kayo. Usually po dun sa mga view ng, sa may beach view, dun po yung may signal at sa coffee area po nila. So, dito po sa room, talagang walang signal, talagang lalabas ka pa po. So, ayan, kita nyo naman, di ba, ang kalat. And then, sabi namin, since mainit pa naman, mag-food trip muna kami dito sa loob. Nagbaon po pala kami ng mga foods kasi alam namin na medyo pricey po talaga yung benta dito sa loob ng to-go. And then, ito pa, yung water kasi ng baby namin is Wilkins. So, wala kaming nahanap dito sa loob. Ayun, Nature Spring po ang tubig nila dito. So, kung ang baby nyo po is talagang infant pa and maselan po sila at gusto ng Wilkins, kailangan magbaon po talaga kayo. And mas okay din magbaon kayo ng mga merienda, guys, kasi parang nasa ano po yung difference nila 10 to 15 to 20 pesos sa mga products nila dito sa loob. And then, nag-try kami ng coffee nila na 90 pesos yung signature to go. I think, in my experience, guys, mas okay po yung 3-in-1 coffee. Para lang po yun sa akin, ha. Ayan, naghihintay din kami yan na mag-lunch na din po. So, ang lunch po again is 11 a.m. So, dapat by 10:30 is nakapila na kami kasi ang haba po talaga at ang tagal po sa business class pataas na mga accommodation, yung food namin. Usually, mag-stay ka pa ng 1 hour sa upuan and then sa pila po is 1 hour din po. 1 hour din ang uubusin niya bago kayo makapasok. Pero kung kayo po ay nasa first line at maaga, so usually 30 minutes lang ang waiting time niyo. So, di ba, mas okay pa. Ang tagal din ng 1 hour, no? Na nakatayo ka para pumila sa food. So, the food here is in to go is free po. Kasali na po yung sa binayaran yung ticket. Ang gastos nyo na lang po talaga dito is like, kung ayaw nyo yung water nila na free, so, bumili po kayo dito, and then yun, yung merienda nyo. So, wala kaming merienda talaga that time. Kasi ang dami po na yung baon na food. Alam na po kasi namin na malakain po talaga kami. Di ba, nag-food trip kami dyan. Kaya nagkakwentuhan kami na paano na lang kaya kung wala kaming baon, mas malaki yung gastos na, di ba, yung iba nga nagtutugaw para makatipid na sana, pero mas magagastosan ka pag ikaw ay mahilig kumain, tapos wala ka pang kasama, maboboard ka talaga. So, buti na lang kaming tatlo po ay magkasamang nagbiyahe pa ng Jensen. So, eto po pala guys, dadaan po pala tong to-go na to sa Davao. Hindi po siya direct in Jensen. So, halos lahat po ng to-go is may dinadaanan po talagang may dinadaanan pong places. Tinanong ko na din po yun sa parang nagbabantay sa kanila kasi it's our first time na akala ko pag Jensen ka pupunta is direct to Jensen, hindi po pala. Tapos parang ang waiting time nila sa isang place, like mag-isa pa di ba punta sa Davao, almost 4 hours po. Kasi yung 4 hours na yun is parang boarding time po ng mga passenger. Hinihintay pa po yung iba. So pag wala ka pa within 4 hours, so i-close na talaga nila yung barko at may iwan ka na po. Habang kami nag-food trip, marami po akong gustong i-share sa inyo about to go. So, ang feeling po pala dito sa loob, binatanong po kasi sa akin kung ano yung feeling pag nasa loob ka ng to go. For me, is parang dinuduyan ka lang at hindi naman po malakas yung alon. So, hindi po naman na-experience yung sobrang lakas ng alon. Parang wala lang, parang naghihintay ka lang talaga na mag-stop yung barko. Kasi kung aalon man po is konti lang po, hindi naman din po nakakahilo. Guys, kapag kayo naman po ay sa Mega Value, marami po kayong mga kasama doon at mas siguro mas mag-enjoy ka at magkakaroon kayo ng friends pag doon po yung accommodation nyo. Siguro kung ako lang mag-isa nag-travel, mas better na nasa Mega Value. Pero kasi since family kami at ito nga may makulit, diba, mas okay pag private room talaga kayo. So, meron din akong video or picture. Ito po, papakita ko na rin po sa inyo yung mga accommodation nila. Meron po silang mga tourist class accommodation, Mega Value, and business class for 2, business class for 4. Meron din pong stateroom. So, ito guys, pipila na naman kami para sa aming lunch na naman. So, ito naman po, tignan nyo po yung alog ng ano dito ng food. Yan po, umaalog yung food at time. Ganyan po sa barko pag kumakain kayo. Sabi namin ngayon, oh, ayan, nalindol na naman. Kasi yung alon, talagang mararamdaman mo onte, pero hindi naman kalakasan. Kasi kung malakasin, di ba, matatapon ng mga yan.
So, after that, lalabas na naman kami at maghihintay na naman kami for dinner. Ganun lang yung ganap dito sa barko. Ayun, at manunood ng view sa labas. Yun, pero wala ka naman makita kasi beach lang talaga nasa gitna na po kayo ng dagat. So, may tambayan kami dito guys, yung dun sa may mga kumakanta. Meron po dito parang video okay siya. Pwede po kayong tumambay doon at mag-coffee. So, eto, nag-aayos po muna kami kasi parang nakaka-board naman dito sa room. So, naisip namin is pumunta muna doon sa labas. So, nagre-ready na din yung baby namin. So, pinapalitan ko muna siya dito ng diaper. And then, may sariling basurahan po kami. May sariling charging ng mga kahit anong gadget po kami dito sa loob ng room. Yung iba po sa mga Mega Value, limited lang po yung kanilang mga charging station. So, marami akong nakikita sa labas na naghihintay talaga para sa kanilang mga phone. Pag nag-charge po sila, meron po kasing charging station din sa labas ng to go. Or, I mean, sa labas ng accommodation po. So, meron lang yun bayad, parang nasa 5 pesos. And then, ang pwede nyo pa pong gawin dito is, yun may KTV po sila, hindi na kami pumasok doon kasi ang makakita lang sa loob is yung nag-avail ng KTV. So, hindi po kami na ganun, guys. And, ano po ba, meron po silang salon, meron po silang clinic, and, yun. And ito po pala, since naninipisan po ako doon sa linen namin, so nag-request ako na makapakita nyo yung brown. Mas okay po kasi ang lamig po ng aircon nila dito. And then, nagbayad lang kami ng 50 pesos for the linen. Ayan. So, ayan, palabas kami. Pupunta kami yan sa sundeck. So, sa first floor po kami. And then, dito po sa second floor is, dito po yung daan palabas. Then, sa third floor naman, is doon naman yung parang private na doon. Kasi nga, nandun yung mga room ng mga suite room and state room. So, limited lang pala. Nakita ko lang doon guys. Ang suite room nila is 2 lang. And yun, maraming state room sa taas. Mas marami. So, ayan, dito na po tayo sa sundeck side. Marami pong nakatambay talaga dito. Kasi wala naman talaga magawa sa mga rooms. So, usually, dito mo sila makikita. And yung iba nagko-coffee doon sa taas. Meron po kasing mas malaking upuan doon sa taas, guys. Kung hindi naman kayo nalulula, okay lang. Ang lakas ng hangin talaga dito. Kung hindi lang makulit yung baby namin, talaga mag-i-stay kami dito. Pero parang gusto niya tumalon, alam niyo yun. So nakakatakot ang mag-stay dito guys. Sobrang galaw, kita niyo naman. So minsan talaga mas okay din ma-experience yung mga bagay na hindi mo pa na-experience. Nakaka-enjoy din naman kahit may times talaga na boring. Pero finil ko talaga yung mga experience namin dito guys. Kasi nga, sabi ko nga baka last na namin to. Since ang tagal talaga ng biyahe going to Jensen pag nagbabarko dahil marami pong dinadaanan. So, ayun, pipila na naman kami for dinner. Ang haba talaga lagi ng pila dito. At magre-ready na rin kami for bedtime. So, paggabi po pala, around 9 p.m., meron po ditong pa-concert. May mga singer po sila. At napansin ko lang no, yung mga singer nila guys is mga employee din po nila. Kailangan ata talented po kayo pag kayo ay mag-work dito sa To Go. Ayan, kita nyo naman, gabi na po yan. Maraming nakatambay dito na side. Kasi naman, di ba, wala namang gagawin. Matutulog ka lang naman pagdating mo sa kwarto nyo. Pero after dito, pumunta na rin kami sa kwarto namin at nag-ready for bedtime. At hihintay ka na naman ng breakfast kasi kinabukasan naman is bababa naman na kami. So, okay lang. I-enjoy pa din namin yung mga oras na yun. Pero, yun lang ang ayaw ko. Yung sobrang tagal talaga dun sa stopover sa Davao. Kasi nga maghihintay pa ng mga passenger na ba, ng mga sasakay. Yung mga passenger dun sa Davao, no, papunta silang Iloilo, papunta daw po silang Manila, yun. Yun po yung mga dadaanan nila pabalik. So, ayan, nagre-ready na kami for bedtime. Thank you for watching.